Aswang, Mangkukulam kontra Ermitanyo Part 2. Tinahak ni Lolo Embong yung paakyat na bundok papunta sa kuta ng mga aswang upang mailigtas niya ang dalawa niyang kasamahan na si Roman at si Renato. Hindi biro ang pag-akyat sa bundok na ito dahil napakaraming pagsubok. Bukod pa ron, yung kanyang mga daraanan ay lubhang napakadelikado dahil ito ay matarik, halos wala kang mahahawakan. Pag nagkamali ka pa sa pagtapak, ay paniguradong mahuhulog ka sa patibong ng mga aswang. Base sa kwento ng aking lolo, muntik na siyang mahulog sa patibong at yung paglalaglagan niya sana, meron doon nakatali na isang malaking buhaya. Mabuti na lamang ay agad napansin ito ni lolo. Nang dahil dun, nagpatuloy na siyang muli sa paglalakad. Habang naglalakad si lolo, kanyang natatanaw yung tuktok kung saan naroroon yung bahay ng pinakapinuno ng mga aswang. Ang wika pa ni lolo sa kanyang isip na pag sa oras narating niya yung tuktok na ito, talagang hindi niya titiran ng buhay yung mga aswang na kumuha kay Renato at kay Roman. Konting-konti na lang makakarating na si lolo sa dulo. Pero bago siya makarating doon, nakita niya mismo na yung dalawa nakasabit sa bakod ng kuta nila. Ala Diyos ko, si Roman at si Renato ba yun? Ang wika ni lolo. Nagpatuloy sa paglalakad si lolo at hindi nga siya nagkamali. Si Renato at si Roman yung nakasabit sa bakod doon. Animoy wala na silang mga buhay, pero medyo dumidilat pa yung isang mata ni Roman, maging si Renato. Kaya lang, hindi mo mahahalata na sila ay humihinga pa. Nang marating ni lolo yung katawan ng dalawa, agad niya itong kinalagan. Bumagsak ang katawan ni Renato at ni Roman sa lupa. Talaga namang wala na silang lakas nung mga oras na ito. Tinanong naman ni lolo kung ano ba ang nangyari at bakit walang aswang sa kanilang pinagtalian. Ang wika naman ni Roman, Umalis na po kayo. Andyan lang po sila. Isang malaking patibong ito. Umalis na po kayo. Hindi, Roman, hindi. Anong nangyari? Nasaan ang mga yan? Pumunta ako dito upang isubo ang buhay ko. Nagsalita naman si Renato. Ang sabi niya, Umalis na ho kayo. Hindi niyo ho alam ang plano nila. Hayaan niyo na kami ni Roman. Tanggap na namin sa sarili namin. Na hanggang dito na lang kami. Ano bang nangyari, Roman? Ano bang nangyari, Renato? Napakalakas ng mga espiritual ninyo. Bakit natalo kayo ng ganun-ganun? Parang hindi ko napansin yung gumawa sa inyo nun. Habang nakikipaglaban po tayo, unti-unti pa lang nilalason kami ng mangkukulam. nung sabihin ito ni Roman, biglang merong sumagot sa gawing likuran ni lolo. Tama ang sinabi niya. Magaling matandang ermitanyo. Nalagpasan mo ang mga patibong. Pero ito na ang kahuli-hulihang patibong na dadanasin mo dahil kayong tatlo ay sama-sama naming ibabaon dito ng buhay. Wala na kayong magagawa kahit tumawag pa kayo ng mga Panginoon nyo. Ano, tandang ermitanyo? Baka may gusto ka pang sabihin. Sabihin mo na habang pinagbibigyan pa kita.
Nang tuluyang makatayo si Roman at si Renato, ang wika ni Renato kay Lolo. Dapat po, hindi nyo na kami pinuntahan dito. Pinabayaan nyo na sana kami. Saka, hindi naman ho tayo magkaano-ano eh. Bakit ho kailangan nyo kaming iligtas? Alam mo, Renato, ang bokabularyo ko sa sarili ko, pag sa oras nagkaroon ako ng kaibigang tunay, ay handa kong ibuwis ang aking sarili. Huwag ka nang magtaka, Renato, dahil sa oras na ito, handa akong ibuwis ang buhay ko. Mailigtas ko lang kayo. Sumagot naman si Roman. Dapat po hindi na kayo pumunta rito. Isang napakalaking kamalian yung pagpunta nyo rito. Pinabayaan nyo na lang po sana kami. Alam nyo ba, habang pinahihirapan kami ng mga aswang, nasabi na namin sa aming sarili ni Renato na hanggang dito na lang kami. Dapat po hindi na kayo sumunod at niligtas nyo na lang po sana yung sarili nyo. Hindi po pwede yun, Roman. Hindi pwede. Total, naririto na ako. Sabay-sabay tayong aalis dito at sabay-sabay tayong mamamatay. Napakatapang mo, tanda. Ibang klase ang tapang mo. Hanga ako sa'yo. Huwag mong ipagmamalaki sa akin na ermitanyo ka. Dahil kung sakaling makakatakas kayo rito, alam ko yung bahay na pinagtataguan mo. Hindi lingid sa aking kaalaman, tandang ermitanyo, na halos 30 taon kang nagtago sa bundok na ito. Hindi ba? Alam ko, tanda, na ikaw yung nakatira sa isang malaking puno at sa araw, magaling mong naitatago sa mata ng mga normal na tao yung iyong bahay. At sa gabi, bandang alas 11, dito lumilitaw ang bahay mo at saksi kami doon, tandang ermitanyo. Huwag ka nang magyabang, tanda. Hanggang dito na lang ang buhay mo. Total, matanda ka naman eh. Dapat sa'yo, winawakasan ka na. Hindi ba, tanda? Marami ka pang sinasabi. Sige, kung yan ang gusto mo, tapusin na natin to. Matapos ito sabihin ni Lolo, unti-unting lumilitaw sa paligid yung mga aswang na nakatira sa kuta nila. Pumukaw sa paningin ni Lolo yung isang napakalaking aswang. Kung tutuusin ay hindi biro ang laki at taba nito. Halos hindi raw maakap ng 5 tao yung taba niya. At sa ulo nito, meron itong 2 mahabang sungay na parabang nakapasiko. Ang wika daw nun kay Lolo, kay Roman at kay Renato. Hanga ako sa katapangan mo, matandang ermitanyo. Pero dapat hindi mo na isinugal ang sarili mo rito. Dahil ngayong naririto ka na, ito na ang huling buhay mo sa mundo. Matanda ka na. Dapat ay nagretiro ka na. Hindi ka na dapat nagtapang-tapangan. Inalay mo na lang sana ang natitira mong buhay sa iyong pamilya. Baka nakakalimutan mo, pinunong gabunan. Ang aking buhay ay itinaya ko na rito. Paanong tinaya, matandang ermitanyo? Tinaya ba? Sa loob ng 30 taon na nanirahan ka malapit sa aming sityo, yun ba ang sinasabi mong tinaya? Pinapatawa mo ko, matandang ermitanyo. Ang pagkakaalam namin, tanda, ay wala kang pakialam sa amin kaya hindi ka namin ginagalaw. Pero ito ang igaganti mo. Sige, total ay naririto ka na. Mga kampon ko, kainin niyo silang 3. Roman, Renato, kunin niyo ito dali. Lunukin niyo nang maibalik ang dati niyong lakas. Kaya din niyang tanggalin yung ginawang lason ng mangkukulam sa inyo. Agad na ininom ni Renato at Roman yung ibinigay ni Lolo. Hindi na lang na detalye ni Lolo kung ano ba yung pinainom niya rito.
Matapos niyang sabihin yun ay sumugod na yung mga aswang. Pero bago sila makasugod, nakatawag na si Lolo ng mga engkantong itim na halos kaparehas niya ang naging itsura ng mga ito. Biglang napahinto yung mga engkanto dahil hindi nila malaman kung sino ba doon si Lolo. Ganun pa man, natuloy ang matinding laban. Talagang maduguan ito dahil yung mga engkanto gumagamit ito ng mga itim na punyal. Nakikita ni Lolo na nakikipagsaksakan yung mga engkanto doon sa mga aswang, habang ang ginagamit naman ng mga engkanto yung mga matutulis nilang kuko. At pag nakakuha sila ng pagkakataon, kinakagat nila sa liig yung mga engkanto. Pag nakagat nila sa liig ito, biglang maglalaho sa kanilang harapan yung engkanto na nakagat sa liig. Medyo natalo ang pwersa nila Lolo nung mga oras na ito dahil yung mga engkanto na tinawag ni Lolo halos kalahati na ang nabawas dito. Nung mabawasan na sila, eksakto naman na bumalik na ang lakas ni Roman at ni Renato. Renato, Roman, gawin nyo na ang lahat ng inyong makakaya. Ibigay nyo na ang lahat ng inyong kakayahan upang makaalis tayo rito. Hindi tayo uubra sa kanila kung tutuusin. At pag nakakuha tayo ng pagkakataon, umalis na tayo rito. Sumunod lang kayo sa akin. Sige po, walang problema, sagot ni Renato. Silang tatlo ay lumaban habang yung mga kaparehas ni Lolo na mga engkanto, pinaalis na nila ito. Alam kasi ni Lolo sa kanyang sarili na ang mga ito ay walang laban doon sa mga aswang na yun. Animoy alam ng mga aswang ang kahinaan ng mga engkanto. akong bahala sa pinuno nila. Kayo nang bahala sa mga alipores nito. Nung sabihin yun ni Lolo ay agad nagliparan paitaas yung mga alipores na tinatawag niya. At ang naiwan dito, yung pinakapinuno nila. Ang ginawa ni Lolo, ginamitan niya ito ng isang matinding pandaraya. Kaya ko nasabing matinding pandaraya dahil si Lolo kaya niyang tumawag ng mga engkantong itim. Sa pagkakataon na wala yung mga alipores nito, lumikha si Lolo ng kaparehas nitong mga aswang. Ang wika tuloy ng kanilang pinuno. Sige, tumawag ka pa ng marami. Hindi ako mag-aalangan na patayin ang mga yan. Kahit sabihin pang kamukha sila ng aking kampon. Hindi mo ko mabubulag matandang ermitanyo. Dahil sa tanda ko nang namumuhay sa mundo, alam ko na ang lahat ng klase ng mga pandaraya. Kahit sino ka pang matanda ka, kahit ano ang kakayanan mo, o kahit sabihin parehas pa ang ating ama, hindi kita sasantuhin. Lahat ng mga engkanto na nagmukhang aswang sa paningin ng kanilang pinuno, pinatay ito ng pinuno hanggang sa yung mga tunay na aswang na lumilipad sa ere. Agad dinagit si Lolo at si Roman saka si Renato. Nung mga oras na inililipad si Lolo at si Renato at saka si Roman ng mga aswang na ito, wala silang magawa kung hindi pagsabihan yung mga aswang na bitawan sila nito. Nagawang bitawan silang tatlo at ibinagsak sila sa isang batis. Pagbagsak nila sa batis, dito na sila nagulat. Dahil ang inaakala nila, makakaligtas sila pero hindi. Dahil meron din palang nag-aabang doon. Napakalalaking buwaya ang nakatira sa batis na yun. Ang wika pa ng isang aswang, Diyan na kayo mamamatay. Sige mga alaga naming buhaya, pira-pirasuhin nyo ang katawan ng mga yan. Itira nyo sa amin yung mga importanteng gusto naming makain.
Bago makagat si Lolo ng mga ito, mabuti na lang nausal ni Lolo yung pangpaamo sa mga mababangis na hayop. Nung ito ay huminto, bigla na lang bumait yung mga buwaya. Kaya ang ginawa nilang tatlo, sumakay sila sa ibabaw ng buwaya at saka sila pumadyak ng malalakas. Hudyat nito na lumakad yung buwaya. Paglakad ng buwaya ay pumunta ito sa isang maluwang na lawa. Habang yung mga aswang na nagliliparan, sinusundan sila kung saan man sila pupunta. Nung sabihin ni Lolo na tumalon na sila dahil malapit na sila sa lupa, tumalon na yung dalawa hanggang sa hinarang muli sila ng mga aswang na lumilipad. Ang wika naman ni Lolo sa mga aswang, Sige! Dito tayo ngayon maglaban-laban. Tandaan nyo, hindi nyo nasakop ang lugar na ito. Dahil lumingon kayo sa paligid. Ako ang nagmamay-ari dito. Ang lahat ng makikita nyong puno ay pag-aari ko. Kabisado ko ang lugar na ito. Kung doon wala kaming laban, pwes dito. Dito na kayo makikitalan ng buhay. isang malaking pagkakamali ang ginawa ng mga aswang na ihulog sila Lolo sa batis na merong mga buwaya. Dahil ang hindi alam ng mga aswang, si Lolo ay merong kakayahan na magpaamo ng mga mababangis na hayop at nagagawa pa niyang utusan ang mga ito sa anumang gusto niyang gawin. At swerte sila. Itinangay sila ng mga buwaya na yun papunta sa lugar na kabisado ni Lolo at nasasakupan niya. Dagdag pa ni Lolo, Sige, dito na natin tapusin ang walang kwentang labanan na ito. Yung pinuno ninyo, tawagin nyo. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, pagsikat ng araw, aabutan ng maraming tao sa aming bayan yung mga katawan ninyong mga gutay-gutay. Pumito si Lolo ng napagkalakas-lakas. Matapos niyang pumito, itong si Roman at si Renato, nagpalinga-linga ang kanilang mga mata sa paligid. Gulat na gulat sila dahil animoy merong dumarating na mga malalaking halimaw. Anong nangyayari? Tatang Ermitanyo, ano ho ba'y tinawag nyo? Ano yung mga dumarating na yun? Parang ang dami nila. Oo nga ho. Ano po bang nangyari? Ang wika ng dalawa. Ang sagot naman ni Lolo, Tinawag ko lang naman ang aking mga tunay na alaga. Ipapakain ko ang mga aswang na ito. gulat na gulat yung mga aswang dahil merong dumating na 5 malalaking halimaw na kung tutuusin ay kahawig ito ng mga tigre. Pero hindi biro ang laki nila dahil kung gaano kalaki ang kanilang pinuno, siguradong mas doble ang laki nito. Ang wika pa ng isang aswang, Ano yan? "Ano yan? Dinadaya mo kami, matandang ermitanyo. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ka namin." At kung inaakala mong makakaalis ka pa rito, dyan ka nagkakamali. Dahil ipapakain ko kayo sa mga alaga ko. Nung sabihin ito ni Lolo, kitang-kita ni Roman at ni Renato na nilundag ng mga alaga ni Lolo yung mga aswang kahit sila ay nagliliparan. Kakaiba rin ang lakas ng mga ito dahil nakakatalon sila ng mataas. Wala nang ginawa si Renato at Roman nung mga oras na ito kung hindi manood. Gusto pa nga sana ni Renato na lumaban, pero pinigilan sila ni Lolo at sinabing ipaubaya na lang ang mga ito sa kanyang mga alaga. Habang masaya nilang pinapanood kung paano lapain ng malahalimaw na alaga ni Lolo ang mga aswang na ito, nagkukwentuhan sila at sinasabi ni Lolo kung paano niya ba naging alaga ang mga yun. Ang totoo niyan, Alam nyo, Renato, Roman, yung lumalapa sa kanila
ay hindi normal na nakikita dito sa ibabaw ng lupa dahil ang mga yan nagmula pa sa mundo ng mga engkantong itim. Naging kaibigan ko sila nung ako ay tumira dito ng ilang dekada. Nalaman ko ang kanilang mga sikreto at nalaman ko kung paano ba sila paaamuhin. Makalipas ang 1 oras, tapos na ang labanan. Nagkalat na yung mga pakpak at katawan ng mga aswang na kasama nila kanina. Matapos nun, inaya na ni Lolo si Roman at si Renato. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, papasikat na ang araw. Doon nalaman ni Renato at ni Roman na yung pinaglabanan pala kagabi, malapit lang pala ito sa mga kabahayan. Dahil nakita ni Roman at ni Renato na marami na palang nakasaksi sa mga nangyayari. Ito namang mga tao doon, gulat na gulat sa pangyayari dahil base sa narinig ni Lolo. Ngayon lang daw sila nakakita ng ganong klase ng kaganapan, pero hindi lingid sa kanilang mga kaalaman na talagang maraming aswang sa kanilang bayan. Pero sa unang pagkakataon, ngayon lang daw sila nakakita ng mga ganong klase ng halimaw na pumapatay ng mga aswang na nagliliparan. Ganito lang po kaikli ang kwento ng aking lolong ermitanyo, Commander JH. Pasensya ka na po kung hindi ko masabi ang kanyang pangalan. Ito po kasi ay mahigpit na binabawal ng aking magulang. Ang katunayan nga po niyan, ayaw po nilang sabihin ko sa iba yung mga nangyari sa aming lolo. Medyo nahihiya kasi sila. Gusto kasi nilang mangyari na kami-kami lang ang makakaalam ng historya ni Lolo bilang isang ermitanyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng buhay ng kwento ng aming mahal na lolo na kung tawagin sa amin ay ermitanyo. Ang ikli po part 2 ba to o katapusan na ba ito, kuya? Ano ba? Alam nyo, sa aking palagay, kapangit ng pagkakabasa ko rito. Kayo na pong masga. Sige po, i-bash nyo na ako uli. Tanggap ko yan kasi alam naman po natin na pangit talaga tayo magbasa kumpara po sa ibang mas magagaling na mga narator. Ayos lang po yan. Ano bang gusto nating isunod na kwento? Mamili nga po kayo. Tapos na Amadeo natin eh. Nagulat nga po ako dahil ganun pala kaikli yun. Akala ko mahaba pa yun. Hanggang part 14 lang po tayo dun eh. Ano pong gusto nyong susunod na kwento natin? Meron pa kasing 2 pang nakapili. Medyo mahina po yung mga nag-i-email sa atin ngayon. Yung 2 nakapila, related din yun sa aswang at yung isa yata kulam. Parang ganun eh. Hindi ko po masyado pang nababasa eh. Pili po kayo. Ako po muna magpapahinga na at pagod po ang inyong lingkod. Bye! Aswang